So bago tayo magsimula ay nais ko lang batiin kayo ng a blessed New Year. Amen? Katapa ba rito? Yan. So, more promotions, di ba? Katapa ba? More blessings, more joy, more victory, more prosperity, more success. Lahat na ng more. Mapa sa atin sa darating na bagong taon, itong bagong taon. Amin ba? So, mula sa akin, mula sa aking pamilya, at sa lahat ng mga kapastoran natin, yan, ay sa ating mga staff ay bumabati kami sa inyo ng isang sobrang pinagpalang bagong taon. Amen? Yan. Sabihin mo sa katabi mo, sobrang pinagpala. Hinaan naman. Yan. So, palakpakan natin si Lord. Ay, palakpak ninyo. Alam niyo, wag kayong gaganyan-ganyan sa mga palakpak ninyo, ha. Umorder ako ng litsyong baka, litsyong manok, litsyong palaka, at saka litsyong ararawan. Kaya huwag kayong gaganyan-ganyan yung mga palakpak ninyo, mahina, ha. Hindi nyo makakain yung mga litsyong in-order ko. Letsak lang. So, buksan natin yung ating mga, ayan, saglit. Ayan, nirecord ko lang yun kasi gusto kong i-post yun yung pagbating iyon. Tingnan natin sa Filipos 3:12. Filipos 3:12. Ayan, maikli-maikli lang ito. Maikli-maikli lang. Siguro, mga 30 minutes and 3 hours. So, maikli lang. So, makinig tayong maigi. Sabi sa Filipos 3:12, at mga sumusunod ng mga talata hanggang 14. Filipos 3:12 hanggang 14. Ako po'y magbabasa sa Magandang Balita, Biblia. Tagalog, yan, Pilipino. Yan. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala. Pakisabi, gantimpala. Gift, reward, bonus, no? Regalo. Yan. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Ayun. Kaya pala tayo tinawag ng Lord para maging Kristiyano. Kaya pala tayo tinawag ni Lord para maglingkod sa Kanya. May gantimpala si Lord. Amen? Yan ang sabi nga ni Pastor Roang kanina, may makinig ang lahat, may ipin o wala, may buhok o wala, tuwid man o baloktot. Hintagdagan ko na. Makinig daw kasi napakagandang nagbibigay tayo ng ikaputhandog. Kasi may gantimpala. Amen? At dapat hindi lang ikaputhandog, mga sacrificial giving, di ba? Yung pambayad natin ng church at yung pambayad natin ng amilyar, amen po ba? At bibili tayo ng sarili nating lupa. Bibili na natin siguro ito. Amen ba? Amen. Sino yung nangangarap ng ganon? Taas ang kamay. Sino yung pag-offering time nagagalit? Yung mga nagagalit sa offering time, huwag na kayong magalit. Kasi dapat nga, gumaganda ng gumaganda yung church at nagkakaroon tayo ng sariling church. Amin po ba? Amen. Ang hina naman ng amen ninyo. So, purihin ang pangalan ng Panginoon. Pagkasabi, gantimpala. Mga kapatid, hindi ko na ipinapalagay na nakamit ko na rin o nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan. Yung dapat nililimot na yung mga nakaraan. Yung mga ex ninyo, nililimot nyo na yan. O ano pa mga dapat limutin ng nakaraan. Past is past. Amen po ba? At kahit na ano pang ganda nung nakaraan, limutin na yan. Amen? Because our future is greater than our past. Ang ating kinabukasan ay higit na maganda sa nakalipas. Amen po ba? Nakikinig po ba tayo roon? Glory to God. Siyon, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan. Nagpupunyagi ha? May tao pa ba rito? Itong iisa-isahin natin mamaya. Patungo sa hangganan, destiny, no? Finishing our journey. Fulfilling our highest calling and destiny in Christ. No? Tayo ay pumasok ng langit pagkatapos ng buhay sa mundong ibabaw na ito, makasama sa second coming of Christ na tinatawag na rapture of the church. Yan. Upang makamtan ang gantimpala ng pagkakatawag sa akin ng Diyos
sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na nasa langit. So number 1 sa oras na ito, ito yung Thanksgiving Day natin ito, di ba? Kasi ito yung araw ng ating pasasalamat. Year-end Thanksgiving natin ito. So bago lumipas ang taong ito yung last Sunday natin. Tama ba? So tayo ay nagpapasalamat sa Diyos. So marami tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Buhay pa tayo hanggang ngayon. Malakas, malusog, pinapagpala, pinapasagana. Amen? Ang dami, hindi lang madami, sobrang daming pagsubok na dumating sa atin. Pero ang lahat ng iyon, napagtagumpayan natin. Amen? Palakpakan natin si Lord. Pwede sumigaw ng malakas. Amen! So, hindi lang marami, sobrang daming pagsubok na pinagdaanan natin. Sa ministry, sa personal natin, sa pamilya natin, sa trabaho natin, sa negosyo natin, sa hanap buhay natin, pinagkakataan natin ng pera, sa bayang Pilipinas, o saan man tayo napunta. Ang dami-daming pagsubok na dumarating. At ang pagsubok nga, hindi lumilit, hindi nawawala, dumadami pa nga, lumalaki pa nga. Hindi niya napansin pagkatapos ng pandemya, nagsipagtaasan yung presyo. Binawi nila. Grabe. Pataas ang presyo ng bilihin, ako lang ang hindi tumataas. Mabuti na lang yung gandang lalaki ko, hindi nababawasan. At, naunawaan po natin, so marami tayong dapat ipagpasalamat bago matapos yung taong ito. Ito ang layunin natin kung bakit tayo merong year-end Thanksgiving. So yung mga chapters natin ay nagdadaos din ng year-end Thanksgiving. Sa main church ay dinaos na rin natin at gayon may family day doon. Last Sunday I was in Cabiao, Nueva Ecija, parta rin ng Nueva Ecija. At nakakatuwa ang Panginoon doon. Salamat sa mga nakasama ko, na-recover natin yung church. At ngayon po, kung pupunta po kayo ng Cabiao, Nueva Ecija, naka-tiles na po siya. Yes, naka-tiles na po siya. Salamat sa mga nakasama kong nakipaglaban at na-recover natin yun, nabawi natin. At ngayon po ay naka-tiles na po siya. As in, naka-tiles. So, mas higit ang gagawin natin dito sa Nueva Ecija. Amen? Dahil ay minsan taga-Gimba. Kasi mas hindi ko report ang mga taga-Gimba. Mas mapagbigay yan. Amen? Totoo naman yun. So, purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. So, maging sa mga iba pang lugar ay nagdaraos din sila ng pasasalamat sa Panginoon. Dangat nga lamang ay hindi ko na sila mapuntahan. Hoping by next year ay maikutan ko yung mga chapters, yung mga provinces at makaikot uli ng iba't ibang bansa. Uy, si Pastora, masaya siya dahil lagi siyang may pasalubong. Pastora, Roan, ang alam ko, paalis uli yun ng Korea. Papunta uli ng Korea yun. Ang alam ko ha, hindi lang ako sure. May tao pa ho ba rito? So mag-request ka na uli. So, ang araw na ito ay araw ng pasasalamat sa kabutihan ng Diyos. Amen ba? Amen. Kaya sa araw-araw ng buhay natin, pagising natin sa umaga, ang tindi ng ating pasasalamat. At bago tayo matulog, ang tindi ng ating pasasalamat. Kaya, ilista natin lahat ng mga mabubuting ginawa ng Lord at pasalamatan natin siya. Amen po ba? Ito pa ho ba rito? Glory to God. At the same time, ito po, itong darating na bagong taon, ha? Bagong taon. Bago na po ito, ha? Bago na. Huwag nyo nang hilain pa yung lumang taon pabalik, ha? Huwag nyo nang hilain pa. Kita pa ba? Huwag nyo nang hilain pa yung lumang taon pabalik. Amen. Bagkus ay yung bagong taon na ang ating yakapin ngayon. Tama ba? Nakikinig ba kayo? Pati yung mga nasa labas dyan, nakikinig ba? Makinig kayo maigi para pag tinawag na kayo para magsipagkainan na tayo ng lechong ararawan, ay makapunta ka agad kayo. So number 1 ay bagong taon na ito. Huwag na nating hilain pa yung lumang taon. Huwag na nating ibalik pa yon. Amen! Ano ang ibig sabihin nito? Number 1, bagong buhay. Bagong buhay na. Tatanggalin na yung mga pagiging
Puno na lang ng galit, puot, inggit, sama ng loob, paninira, marites, division. Nakikinig ba kayo? Nakikinig ba kayo? So, limutin na lahat yun. Alisin na. Alisin na yung hindi pag-ibig. Dapat napupuno tayo ng pag-ibig. Ang mga sinasabi natin, pag-ibig. Ang tinetext natin, pag-ibig. Amen! Ang ginagawa natin ay pag-ibig. No? Hindi paninira, hindi away. Yung mga GC, tapusin na yung mga awayan dyan. Puro pag-ibig dapat sa GC. Amen? Kumusta ka na? Mga ganon, I love you. I love you more. May tao pa ba? Magbalik ka na, mag-commit ka na. Hindi nag-aaway-aaway sa GC at tapos may nambablock at merong nag-left group. Ay, apo. Minsan magkakamag-anak, nag-aaway-aaway, lalo na sa lupa. Sabi nga nung anak ko na ngayon ay lawyer na, may second son, no? Sabi niya, Papa, yung hawak ko ngayon na kaso, magkakapatid, nag-aaway-aaway sa lupa. Bakit magaling sila? Magkakapatid, nag-aaway-aaway sa lupa. So, yun yung hawak niyang kaso noong nakaraan. Hindi ko alam kung tapos na. Oo. May tao pa ho ba rito? Kaya minsan yung anak kong lawyer, hindi nakakausap yun. Kahit na i-text mo, i-message mo, hindi sasagot yun. Lalo na pag may hearing yun. At minsan, nasa bahay na nga, hindi mo pa rin makausap. Kasi, inaasikaso niya yung kaso. At kahit nga kumakain na, andyan pa rin yung laptop niya at nagre-research kung paano ipapanalo yung kasong hawak niya. Nakikinig pa ho ba tayo? O, isipin mo. Kaya, sana isang puso natin ito, ha? Huwag lang ho tayong makinig sa oras na ito. Tama na yung awayan. Tawa na yung sedisan. Tawa na yung galitan, galit. Nakakasawa na yan eh. Hindi ba ba tayo nagsasawa? Puro selos, puro galit, puro inggit, puro sama ng loob. Hindi ba tayo nagsasawa riyan? Tama na yan. Magmahalan tayo, mag-ibigan, di ba? Magtulungan, magpatawaran, amin ba? Oo. At tama na rin yung mga utangan na walang bayaran. Tama na yan. Bagong buhay na. Magbayad na. Kung hindi ka makapagbayad, kausapin mo, humingi ka ng sorry. O kaya, paunti-unti, benching ko. After mga 40 years, makakabayad ka na. Kesa naman hindi ka nagbabayad. E tao pa ho ba rito? Walang sumasagot. Bagong buhay na. Pakisabi, bagong buhay. Bagong pagkatao. Ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati, lumipas na at ang mga dumarating ay pawang bago na. 2 Corinthians 5:17. Oh, bago nga yung damit mo, bago nga yung bahay mo, bagong kulay nga, bagong riband. Bago nga yung mga salamig, bago nga yung mga contact lens, bago jowa mo, bago asawa mo. Oh. Eh, ang tanong, bago ba yung pagkatao mo? Makinig ho tayong maigi rito. Alam mo, yung mga kapitbahay mo, minsan di na kailangan magtanong kung Kristiyano ka eh. Dapat yung mga kapitbahay mo nakikita sa kanila, Kristiyano ka. Tama ba o mali? Hindi mo na kailangan magsalita, nakikita nila eh. Oh, hindi ka nagpapartik. Hindi ka naninigarilyo, hindi ka tumatayan ng loto at ending. Oh. At alam nila, hindi ka nagbibisyo at hindi ka nagkakasala. Alam nila, di ba? May tao pa ho ba rito? So, bagong buhay. At kung tayo ay may mga bagong buhay na ginawa, may tao pa ba? Dapat tuloy-tuloy ang ating pagbabagong buhay. Amen? More transformation. Lalo pa nating iniisip ngayong taong ito, ano pa ang mga dapat kong baguhin sa buhay ko? Ano pa ang mga dapat kong alising mali sa buhay ko? May tao pa ho ba rito? So, write it down. Kaya dapat yung mga matatagal na, lalo na mga leader, naku nasusunod dapat kayo. At dapat tinuturo nyo rin yan sa lahat ng tao. No? So, anong meron tayo?
Kanina, ano ang pinag-usapan natin? Ito yung panahon ng pasasalamat kasi matatapos na yung taon. So, meron tayong year-end Thanksgiving. Iba yung anniversary natin, ha? Kasi ito is the year-end Thanksgiving. And another thing, tayo rito ay dumarating na yung bagong taon, huwag nang hilain pa yung lumang taon. Amen po ba? Huwag nang ibalik pa yung lumang pagkatao. Oh, pag nakakita kayo, di ba may mangga dyan? May mangga, di ba? May mangga sa likuran natin, di ba? So ngayon, pag nalaglag yung bulok, dadamputin mo pa ba yun? Para ibalik sa puno? Hindi na, bulok na yun eh. Ang hinihintay mo, yung bagong bunga. Tama? Tama? Tomo. So, ganun sa buhay natin. Yung mga lumang pagkatao, limutin na yan. Yung lumang gawi, limutin na yan. Yung lumang ugali, limutin na yan. Maganda nga ilista mo eh. Ito yung mga hindi na dapat gawin ngayong taong ito. Ito yung mga lumang pagkatao, lumang ugali. O ito yung mga bisyo at kasalanan na ginawa ko. O, na paulit-ulit kong naririnig sa preaching. Hindi ko binabago, babaguhin ko na ngayon. Amen? Sa tulong ng Diyos. Kasi hindi natin kayang magbago. Kailangan tayong tulungan ng Diyos. John 15:4, di ba? Apart from me, you can do nothing. So, kailangan humingi tayo ng tulong sa Diyos. Amen? And number 2, ito ngayon yung panahon ng new dedication and new commitment. Yan. Kumusta ba yung pakikipagrelasyon mo sa kapwa mo, sa kapatiran, sa Diyos? Kumusta ba yung pakikipagrelasyon mo, yung commitment mo? Kumusta ba yung commitment mo sa church, sa gawain ng Panginoon, yung dedikasyon mo? Dapat bago ngayon. Amen? Bago. Another year na ito eh. Tumaas na eh. So dapat, tumataas din yung grades mo. Amen? Tumataas ang tuition fee, tumataas ang bilihin. Dapat tumataas din yung grades mo. Dapat tumataas yung commitment mo sa pag-aaral, sa trabaho, sa negosyo. Oh. Yung iba, pag walang trabaho, pray ng pray kay Lord. Lord, bigyan mo ko ng trabaho. Pagka nagtrabaho, hindi na umaattend. Nagli-left group pa. Patay ka. Nung wala kang trabaho, na kay Lord ka, nasa church ka. Nung nagkatrabaho ka, nag-left group ka na. Wala ka na sa church. Ay, apo. Amen? Oh. New commitment, new dedication. Tingnan niyo yung pakikipagrelasyon niyo sa kapwa ninyo, sa mga kaibigan ninyo, sa inyong mga mahal sa buhay, sa kapatiran, sa iba't ibang uri ng tao, whether they are Christians or not. No? Paano yung pakikipagtungo natin, yung socialization natin? Yung marami, hindi mo makausap. Ang kinakausap lang, sarili nila. Oo. Mabuti nga, through prayer, pinagaling ng Diyos, nakakausap na natin ngayon. Eh dati, sarili niya lang kinakausap niya. At patuloy pa nating ipapag-pray para lubusang makakita. Gumaling. May tao pa ho ba rito? Matuto tayo ng socialization. Matuto tayo ng communication. Matuto tayo. Itaas natin yung antas na ating pakikipag-usap. Yung mga bata dyan, gumalang. Matutong mag-bless, magmano, di ba? Kung ayaw mong mag-bless, magmano, kisan mo man lang yung mga matatanda. O yung mga anak ko, marunong mag-bless yan, marunong magmano yan. Kanina nang dumating si Mami Edna, aga-aga ni Mami Edna, nag-bless ako sa kanya. Although I am the head of the KOJF Church, kasi nire-respect ko siya as Mami natin. May edad siya, nag-bless ako. Mami, bless po. Oh. Kita ba rito? Turuan niyo yung mga anak niyo mag-bless. At turuan niyo yung mga anak niyo sumusunod. At huwag niyo namang tinotolerate sa kasalanan yung mga anak ninyo na alam niyo ng mali, inaayunan niyo ng inaayunan. Ay, po. Paano natin mai-evangelize yung mga lugar natin?
Kung nakikita nila na kayo'y naglilingkod, dumadalo, kayo ang pasumuno ng mga mali. Alam nyo, nung pumunta ako ng Agusan del Sur, meron doong gay competition. Ay alam natin, ang lalaki ay lalaki at ang babae, babae. Alam mo kung sino ang pasimuno ng gay competition? Anak ng pastor. Pasaway! Oh. Pero yung pastor na yun, ang tindi kong mangaral. Mas may pasigaw-sigaw pa, yung bata, dilat na dilat pa. Pero yung pamilya niya, hindi niya maayos. Yung anak niya, ang pasimuno ng gay competition. Aro! Ayusin po natin yung ating mga buhay, ayusin naman natin yung ating mga pamilya. Makita naman ng mga tao sa lugar natin. Hindi tayo sumasayaw ng kung ano-ano. Ang sayaw natin ay sa Panginoon. Ang awit natin ay sa Panginoon. Hindi nakikita na tayo sa peryahan at tumataya tayo doon sa tinggo. At nakikita na tayo sa sayawan, miswit pa. Aro! Tapos, sumasayaw tayo sa Panginoon. Tapos, maya-maya makikita tayo sa sayawan ng mundo. Aro! Eh, tao pa ho ba rito? Kaya nung ako'y umattend ng aming batch party, and at the same time, patuloy pa rin akong alumni vice president, diniclaim ko na yan ayaw talaga nila. Gusto pa nga nila akong maging presidente. Hanggang ngayon, kinakausap nila ako. Hanggang 2020, pang-apat na nakadalawang taon na ako, hanggang 4 na taon, vice president ako. Kaya kinakausap ako, di ba, ikaw na sa susunod na election, ikaw na presidente? Hindi pwede. Dami kong ginagawa. Mamaya nga, meron uling election at meron uling, hindi, sabi ko, hindi ako pwedeng pumunta Sunday. Minsan, hindi na iiwasan. Kinakausap ako, sasabihin sa akin, Vice, sayaw ka nga, sweet. Hindi mo talaga mapapahindian yun, di ba? Pero habang sinasayaw ko ng sweet yun, malayo ako, ha? Kung maaari na, hindi mahawakan eh. Tapos ang sabi ko, kumusta ang buhay sa Panginoon? Totoo, hindi ako nagsisinungaling. Yan ang tanungin nyo, naka-live pa yan. Alam nila, hindi ako nagsisinungaling. Alam nila. Hindi ako pwedeng tagayan. Alam nila. May tao pa ho ba rito? Patunayan naman natin Kristiyano tayo sa mga lugar natin. Patunayan naman natin Kristiyano tayo sa mga barangay natin. Pag umaawit ka rito sa Panginoon, pagdating doon, awitin mo naman sa Panginoon. Pag sumasayaw ka naman dito sa Panginoon, pwede ba sumayaw ka rin dito sa Panginoon? Amen? Amen. New commitment and new dedication. Paangat ng paangat yan eh. Dapat yung commitment ko sa church tumataas. Gumagaling ka sa pagtugtog, gumagaling ka sa pag-awit, gumagaling ka sa pagsayaw. Amen? Gumagaling ka sa pagtuturo, gumagaling ka sa pananalangin, gumagaling ka, umaangat nga eh. Gumagaling ka. Umaangat ka, tinataas ka. May tao pa ho ba rito? Hindi baling yung height mo ay hindi tumaas. Pero dapat yung commitment mo ay tumaas. Tumindi, tumingkad. Anong sabi ng Matthew 5:14-16? You are the salt of the earth. Nang ibig sabihin nun, ang mundo ay walang lasa. Walang kabuhay-buhay ang mundo. No? Walang lasa. So bilang asin, lasahan mo sila. Lasahan mo sila. May tao pa ho ba rito? And you are the light of the world. Madilim ang mundo. Kinakailangan liwanagan mo sila. Yung mga pinupos mo, dapat sa Panginoon. Tingnan mo yung mga pinupos mo, kay Lord ba yan? Pag nakita ba ng mga tao yan na pinupos mo yan, makikita ba nilang Kristiyano ka? Makikita ba nilang worker ka ni Lord? Makikita ba nilang pastor at pastora ka?
Mababanaag ba nila yan? Makikita ba nila? Amen po ba? I'm not saying na wag mag-vlog at wag magsipag-live. But see to it. Na yung mga binablog nila live mo dyan nakikita nilang si Lord ang nariyan. Amen po ba? At ang sabi ng Biblia, 1 Corinthians 10:31, 1 Corinthians 10:31, everything you do it all for the glory of God. 1 Corinthians 10:31. Naunawaan po ba natin? Kaya bago matapos ang taong ito, magbigay tayo ng mas malalim ng buhay sa Diyos. Magkaroon tayo ng malalim na commitment. No? Yung mga pagtugtog, yung mga pagsayaw, yung mga pag-aawit, ay umaangat, tumataas, tumitindi. Kasi may gantimpala si Lord eh. Sabi ng Biblia, may gantimpala, di ba? Ano unang gantimpala natin? Buhay na walang hanggan. At napakarami pang gantimpala sa Lord. Pinapahaba buhay natin, pinapalakas, pinapalusog tayo, pinapagaling tayo ng Diyos. Kasama ang ating mga mahal sa buhay, may gantimpala. May tao pa ho ba rito? Oh. Sabi ko nga sa marami, alam niyo mga anak, dapat pag nakatapos na kayo, at sana makatapos kayo ha, at makapagtrabaho kayo, tulungan naman niyo yung mga mahal niyo sa buhay. Sila naman ang magpahinga. Ngayon, kahit hindi niyo natulungan ang mga mahal niyo sa buhay, sana naman, wag na kayong magpakarga pa sa mga mahal niyo sa buhay. Pati pati anak ninyo, kakargahin pa rin nila. Ay, apo. Sana naman, makita naman nila, may sarili kayong buhay, may sarili kayong trabaho, namumuhay kayo ng maayos. Di ba? Hindi naman problema yung mga nanay at tatay. Saan ko ba kukunin yung ganito? Saan ba ako mangungutang? Saan ba ako magpapadala ng mga letter para yung magandang letter sa Diyos? Pero yung kaya po. Oh. Alam mo, tinanong ko yung aking manugang na ngayon ay nanganak na December 6, si Atara. Atara. Sabi ko, bakit Atara pangalan? Gift of God daw yun. Tinanong ko yung aking manugang, Manugang, magkano ang ginastos natin sa kasal mo? Anong sagot niya? 500,000 po. 500,000 yun! Yun ang gantimpala ako sa pagpupultime ko sa Diyos. Amen. Gusto niyo palakpakan si Lord? Yun ang gantimpala ko sa pagpupultime ko sa Diyos. Oh. Hindi ako gumawa ng paraan para kung ano-ano, para makapag-500,000 yung ginastos niya. Bakit naging 500,000? Kasi pag inimbitahan mo isang kamag-anak, lahat imbitahan mo dapat. Magtatampo yan, di ba? Tatampo yan eh. Di lahat inimbitahan, kaya dumating ka kay hindi, inimbitahan lahat. Magkano ginastos? 500,000. Oh. May tao pa ho ba rito? Ano yung sumasagot? Pero bago po nagpakasal yun, virgin po yun. Ang tingin ko nga, extra virgin eh. Opo, parang coconut oil. Eh marami rin nagpapakasal, ang laki ng tiyan eh. Huwag kang magsuot ng puti, dapat ang suot mo, polka dot. Polka dot. O kaya dirty white. Traditionally, bakit nakaputi ang mga kinakasal? It speaks of purity. It speaks of holiness. Anong pinapalipad? Dove, di ba? White dove. Oh. Eh ngayon, mga nagpapakasal, laki ng tiyan. Huwag ganyan maglakad, oh. Huwag po kayong magalit sa akin. Kung gusto niyong magalit, bahala ka. Kasi ako hindi ako galit. May tao pa ho ba rito? Oh. Kaya ang tingin ko sa manugang ko, hindi lang virgin yun eh, extra virgin. Parang coconut oil. Di ba may extra virgin coconut oil? Di ba? Eh ngayon, nauunahan ngayon ng buntisan bago kasalan eh. Aro. Hindi, akala ninyo dahil ang ginagawa ng mundo, yan na rin ang gagawin ninyo? Kristiyano ka, di ba? Ano pinagkaiba mo sa mundo? May tao pa ho ba rito? Oh.
pinag-iba ng mundo? Sabi ng mga unbeliever, ano ba yung mga ano ngayon? Yung mga pati-pati. So, ikaw din ganyan, pati. Ano pinag-iba ninyo? Nagmumura sila, nagmumura ka rin. Ano pinag-iba ninyo? Yung tugtog nila, yung awit nila, yung sayaw nila, ano pinag-iba ninyo? Ano pinag-iba natin? Kaya nga tayo Kristiyano, follower ni Kristo. Kristiyano, follower ni Kristo. O di ba ba? Tinutularan natin si Kristo. Amen? Kaya makinig kayo sa akin, and this is true. Watch out. Paulit-ulit ko ito pinaprophesy. Judgment is coming. And greater judgment is coming. Sa paulit-ulit na nakikinig at hindi sinasakabuhay. But greater blessings and promotions are coming to those who are obedient to God. Isaiah 3:10 and 11. Isaiah 3:10 and 11. Alam mo, pag ikaw ay nadapa, huwag kang magpakalugmo. Tama? Tumayo ka. It's okay to be knocked down, but not to be knocked out. Ngayon, pag nadapa ka na, tumayo ka, abay, huwag ka nang madapa uli. Pag nadapa ka uli, ano ka ba naman? May tao pa ho ba rito? Oo. Kaya dapat, new commitment, new dedication, new responsibility, and new accountability. Ano yung sabihin ng responsibility? Yung bang responsible ka? As a father, as a mother, responsible ka? As a wife, as a husband, as a daughter-in-law, responsible ka? Opo. May tao pa ho ba rito? Oh. Accountable ka? Ano sabihin na accountable? Yung bang alam mong may pagsusulit na kapag hindi mo ginawa babagsak ka, may failing grade ka o poor result. So, accountable. May tao pa ho ba rito? Ano sumasagot? Alam mo, when we were in Hong Kong, nung unang punta namin ng Hong Kong, ito, pupunta lang namin din ng Hong Kong at Macau. Tapos, pa-after ng Hong Kong, Macau, tumuloy kami ng Taiwan, etc., etc. And this coming, this year, takbo ng Korea, takbo ng Japan, etc. To the nations of the earth. Alam mo, yung nagsiserve sa amin doon, kala ko mas matanda pa sa akin. Yung pala, matanda pa ako sa kanya. Sabi ko, ilang years ka pa rito sa Hong Kong? Mga 2 taon pa. Bakit? Patatapusin ko pa yung anak ko sa pag-aaral. Isipin mo yun. O kung anak kang puro jowa, iniintindi mo. May hihari sa atin yan. Hindi mo isipin yung mahal mo sa buhay, nagtatrabaho sa ibang bansa, napapakahirap. 2 years pa raw siya. Tapos may sakit na yun, ha? Di pa rin tumitigil. Mabuti na lang may internet At least nag-uusap-usap sila Pero kita mo yung hirap niya. Tapos ang dami pa niyang racket, ha? Nagbebenta ng ticket sa Disneyland, nagbebenta ng papunta ng Macau, nagbebenta, ang dami niyang binibenta, ang dami niyang racket. May tao pa ho ba rito? Mabuhay niya lang yung pamilya niya. Kaya maisip ng mga anak yun. Hindi puri jowa. May tao pa ho ba rito? Tao pa ho ba? Kasi new accountability, new responsibility. Lahat ng kilos ko, I must be responsible, accountable. Di ba? May tao pa ho ba rito? O responsible, accountable. O, magbayad tayo ng tax. Magbayad tayo ng buwis, di ba? Magbigay tayo sa Panginoon kasi may reward yan At yung mga nasa gobyerno, huwag naman nakawin yung buwis. Parang awa nyo na. Tapos nag-aaway-aaway kayo, may unity kayo naaway-aaway na kayo ngayon. Meron pa kayong threat ng patayan. Naman kayo. Ang tao pa ho ba rito? Anong sumasagot?
New accountability, new responsibility. We must be responsible. Oh. Tingnan mo, may kapitbahay ka eh. Hindi yung ang lakas-lakas ng video mo. Yung kapitbahay mo, puyat na. Oh. Ba't di mo hinaan yan? Kahit di ka na matulog habang buhay. Kumanta ka na lang ng kanta. Pero sana tingnan mo yung kapitbahay mo, di ba? Ini-istorbo mo eh. Mabuti na lang ng 24 and 25, umulan. Kasi kung hindi na naman umulan, ang dami na naman nagiinuman sa kali eh. Ang iingay na naman. So ipag-pray natin, 31 at 1, umulan uli. Para walang magpapaputok, di ba? Nagsasayang ng pera. Pag nagpaputok sila, akala nila tatakbo yung mga demonyo. Hindi tumatakbo yung mga demonyo. Ang tumatakbo, pera mo. At ang masaklap, baka masabugan ka. Alam mo, meron pa ako ritong pekla. Lusis lang yan. Bata pa kasi ako noon. Kaya ngayon, kahit lusis, sinisik ko yung mga anak ko, wag eh. Kasi lusis lang yan, pero nadali ako. Natao pa ho ba ito? Ngayon, boga, di ba? Kasi napanood daw nila sa YouTube, sa TikTok, kung paano gumawa ng boga. Ang dami nagadali ngayon. Kapag sabihan natin yung mga anak, puro ka jowa, puro ka jowa. Tapos yung jowa mo, nilalayo ka sa Diyos. Imbis na paatinin ka, hindi ka na tuloy umaattend. Imbis na naglilingkod ka, hindi ka na tuloy naglilingkod. Kasi yun ang jowa mo eh. Dapat ang jowa mo, dinadala ka sa church. Dapat yung jowa mo, sabay kayong naglilingkod sa Diyos. Amen? Hindi yung papogi ng papogi, palabas ng abs, pakapal ng kilay, tsaka lipstick, papakending-kending. Alam mo, ang pinakamagandang jowa, tara church tayo. Tara maglingkod tayo sa Diyos. Yun ang magandang jowa. Hindi yung pakapal ng kilay, pakapal ng lipstick, pakapal ng make-up, ng abs. Alam mo, ang pinagpipray ko sa mga anak ko, hindi ako nagpipray ng mayaman, pang Miss Universe, kasi puro lalaki mga anak ko. Ang pinapagpray ko, yung mahal sila, na maglilingkod sila ng sama-sama sa Diyos, pati apo ko. Amen? Amen? May-ari nga ng barko yan. Hindi naman Kristiyano. Ano yun? Kahit pa may-ari ng eroplano, hindi naman Kristiyano. Ano yun? Anihin mo ang yaman ng mundo kung ang kaluluwa mo naman ay pupunta sa impyerno, Marcos 8:36. Ako nga, sa gandang lalaki ko, sa yung abs ko, ang kitang-kita yan, hindi ako sumasali sa Mr. Philippines. Ba't di papakita yung abs ko sa mundo? Ipaglingkod ko na lang yung buhay ko sa Diyos kahit na wala akong title. Mas okay pa yun. Amen? Mas okay. Kaysa naman makita nila yung abs ko. Mr. Universe. Mas magandang lalaki, Kilong Mejia. Kaya po, alam mo, mas maganda, makuha natin yung karangalan. Ito, best in pag-attend. Di ba? Best in sa paglilingkod. Best in giving. Yan. Nagbibigay ng mga ikaputandog. Sa January, magpi-first fruits. Magbibigay ng pledge. At nangangarap na ang KOJF Church magkaroon ng sariling lupa. Amen? Yan ang kailangan natin. Diba? Yan ang maganda. Naku, best in singing ito. Tumitindi na yung pag-awit nito. Tumitindi na yung pagsayaw sa Panginoon. Tumitindi na yung pangangaral. Tumitindi na yung pagtugtog. Dati, puro kaskas lang. Hindi mo maintindihan, puro kaskas lang. Ngayon, magaling na tumahiming. Dati, puro kalembang lang. Ngayon, kagaling na talaga. Nag-i-improve ba? Diba? Diba? Kalabitin mo katabi mo. Tama naman siya eh, sabihin mo. Di mo ba? Nag-i-improve ka.
Growing. Di ba? Improving. Nag-i-improve ka sa lahat ng bagay. Sa pagtuturo sa mga pulis, nag-aral ako ng Balasar Caps. At pagkatapos, pinag-aralan ko lahat. Ano ba yung DIPAR? Ano ba yung DICAD? Ano ba? Pinag-aralan ko lahat. Eh ngayon, respetado tayo. Pag kagabi nga, bumili lang sila Pastor Roan ng barbecue. Nilapitan ko yung mga pulis doon sa outpost. Pastor Rick po, from the Balasar Caps. Kasi pastor ang tawag nila sa akin. From the Balasar Caps. Opo. Pupo kayo. Respetado tayo. Kumusta po ang ating journey? Kumusta po ang ating sim? Kumusta po ang ating dipar? Opo. May respeto, gumagalang. Amen? Pag nagturo ka sa bilangguan, ituloy natin yan. Hindi yung pagtaas ng pandemya, tuloy tayo. Amen? Tuloy-tuloy yung ating paglilingkod sa Diyos. Amen? New giving. Pakisabi new giving. Dapat yung pagbibigay mo, tumataas. Lumilit, ang bilihin ba? Ang presyo ba ng bilihin bumababa? Hindi. Kaya sa ayaw na sa gusto, bibilin mo yan kasi kailangan mo, kahit mahal. Ganun din sa giving. Tumataas ang presyo ng lahat, tumataas ang bilihin ng lahat. Tama? Sabi ko nga sa inyo, ako lang hindi tumataas. Kaya dapat pati sa pagbibigay, new giving, di ba? Dati hindi ako nagbibigay ng tithes. Kagabi nga, nag-uusap kami kagabi habang kumakain kami. Kaya si Onyo kada Sunday, patingin mo yun. Sabihin mo sa boss ni Onyo, huwag ka naman patrabahuhin ng Sunday yan. Sunday is for the Lord. Kung gusto niyo half day. Nalabitin mo katabi mo, tama naman siya. Nag-uusap kami kagabi. Ito ang sabi ko. Makinig kayo maigi sa akin. Nandito tayo, hindi para kunan yung church. Nandito tayo para tulungan yung church. Tingnan natin kung ano yung pangangailangan ng church. Walang electric fan. Di bumili ka. Bumili tayo, di ba? Hindi yung kukunin mo yung electric fan, kukunin mo yung kortina, naubos na yung plato, naubos na yung kutsara, tinidor. Ay, apo. Dapat kung anong kulang sa church, tinadagdagan mo, di ba? Tama ba? Kung ano yung mga dapat linisin sa church, linisin mo. Pagandahin mo. Tama po ba? Oo. Alam mo yung mga anak ko halos lahat ganon. Iikante ko na lang yung isang anak ko. Kasi nag-testify siya eh. Nung bata pa ako, nagsimula ako ng giving 20 pesos. Sabi niya. Eh ngayon, magkano giving ng anak ko? Eh siya yung bumili ng drum set dun sa main church eh. Yung pamilya ko, hindi ko tinataas. Pag may mga darating dun sa amin, pinag-aabutan ng regalo yan eh. Pinagbibigyan. Tatawagin nila, hindi kayo. Pinag-aabutan nila, pinagbibigyan oh. May tao pa ho ba rito? Walang sumasagot. Dapat ganyan tayo. Tinitingnan mo kung paano ka magbibigay sa gawain ng Diyos. Tinitingnan mo kung paano magbibigay sa church. Amen? Kung paano ako makakatulong para magbayad ng amilyar. Hindi na ako atin. Kasi puro bigayan sa kayo, JF. Magkano ba binigay mo? Nagagalit ka, wala kang binibigay. Ang binibigay mo, kanino ka nagbibigay? Di ba sa Pulang Kabayo, sa Red Horse, doon ka nagbibigay? Kasi nagagalit ka. Pagkaani mo nga, Red Horse ang binibili mo eh. Hindi mo nga naisip mag-ikapo. Hindi taga rito yun, taga ibang lugar yun. Malayo. Siguro taga United Nations yun. May tao pa mo ba rito? New giving. New giving, di ba? Tumataas yung ating pagbibigay. Tumitindi yung ating pagbibigay. May tao pa mo ba rito? Pati buhay mo dapat umaangat. Nakikita mo yung kasuotan mo, hindi na kagaya ng dati. Hindi lagi ka nilang mukhang hindi mo maintindihan. Umaayos ka, umaayos yung kasuotan mo.
Hindi mo naman kinakailangang magsuot ng branded. Basta yung decente ka, maayos ka, di ba? May tao pa ho ba rito? Hindi puro ka na tato. Pati mata mo, may tato. Pinanganak kang malinis ang katawan mo. Bakit mo dinudumihan ng tato? Pinanganak kang healthy. Bakit mo nilalagyan ng alak at sigarilyo yung katawan mo at droga? Healthy kang pinanganak, di ba? Oh. Eh bakit mo nilalagyan ng alak yan? Bakit mo nilalagyan ng sigarilyo yan? Healthy ka eh, di ba? May tao pa ho ba rito? Oh. Naunawaan po ba natin? New giving dapat. Pati yung buhay natin dapat umuunlad. Ang nakikita ng kapitbahay mo, wow! Paunlad ng paunlad. Kristiyano kasi yan. Amen? Gumaganda ang bahay, gumaganda ang buhay, gumaganda ang kasuotan. Oh. Kristiyano yan eh. May Diyos yan. Yung Diyos niya, hindi siya pinababayaan. At nakikita yung commitment sa church. Magkano pa ba kulang ng amilyar? Sagot ko yan. Mga ganun. Sige, gagawa natin ang paraan yan. Amen? Ito pa ho ba rito? Ano pa ba ang kulang ng church? Bibili natin yan. Wala pa tayong sariling church? Pagtulong-tulungan natin yan. Amen? Amen po ba? Hindi ko sinabing, saluhin mo lahat. Tulong. Nagaya ngayon, lumalaki yung pamilya namin. Nawalan na nga ako ng kwarto. Evicted na ako sa bahay ni Kuya. Kasi yung kwarto na ng panganay ko. Evicted na ako. Kaya sabi ko, yung likuran, ayusin yan, i-extend pa yan. Tapos yung harap, ayusin pa yan, tambakan, i-extend pa yan. Doon sa gilid, ayusin yan, palagyan pa ng bahay, tirahan ng mga leader. Yun ang mga plano, yung lugar, yung church, ayusin natin yan, unti-unti, pagandahin natin. Yun yung mga plano sa menu, di ba? Dito, ganun din, lahat. Pag dumarating, ito may electric pa natin eh. Hinaharap ko lang sa akin, bumagsak. May gulay. Hindi na. Tapos, tataihan pa ng pusa yung church. Ay, apo. Tapos nagliliparan pa yung mga balahibo sa pusa sa loob ng church. Ay, apo. Alam mo, ang dapat na ini-evangelize natin sa church, tao, hindi pusa. Kung bahay ito, di pusa, di ba? Pero dahil church, huwag pusa. Ang evangelize mo, tao. Guys, tapos pagpasok mo ng church, amoy tayo ng pusa. Tapos nagliliparan yung mga ano ng pusa. Ay, apo. Kung bahay, ayos lang yan eh. Bahay yan eh. Alam mo kanina, yung kakahapon along the way, nagpakarga kami sa NLEX ng gasolina. Ang ganda ng pusa, grabe. Nilapitan ko siya. Binidyohan ko pa eh. Sabi ko, kumusta buhay? Ba, nagustuhan yung mga tanong ko, lumapit sa akin. Sabi ko, kung pauwi lang kami, uwi ko yun sa bahay eh. Kaya lang sa dami ng aso namin, aawayin lang yun. Eh, meron kaming asong ang liit, siguro. Poodle, toy poodle. Meron kaming asong kalaki-laki, si Samoyed, 100,000 ang alaga. Binigay lang yun. Eh di, aawayin lang yun. Pero kaganda ng pusa, grabe. Kapait pa. Sabi ko sa attendant, sa gas station attendant, alaga nyo yan? Hindi sir. Mga ligaw lang yan eh, napunta lang dito. Kaya napakain na lang namin. Tapos pati aso nandun. Sarap ng buhay ng aso, nakaganon po. Grabe. May tao pa ho ba rito? Pero yung pusa sa loob ng church, hindi naman tama yun. Mag-aamoy pupo lang yan tayo niyan. Tapos lilipad pa yung mga alikabok, yung mga buhok niyan. Asma ka pa niyan eh. Sa loob ng bahay, okay lang yung pusa. Pabakunahan mo muna, di ba? Tapos kumuha ka ng yung ting-ting, ganyan-ganyan mo, habulin ka yan. Ganun. Tao ba rito? Eh, amen po ba?
Alapitin mo katabi mo, tama naman siya kamo. Galit na galit yan, tatamahan ka sa akin. Parang nagturo ako. Woo! Grabe. Ngayon, nagtuturo tayo sa kapulisan, no? Dati sa mga militar, eh. Mas mahirap pagturo sa kapulisan ngayon kasi madalang yung maramihan, more on offices, eh. Hindi kagaya noon, mga militar, talagang lahatan, eh. Kaya pag nagturo ako sa mga militar, pagdating ko, no? Meron ng announcement dyan. Reverend Cardigan is here to give us something, like that. Tapos, sasalubungin na ako ng kapitan. Medyo meron akong bodyguard, may kapitan akong bodyguard. Tapos ang bibigat ng mga turo ko ron. Sumasagot yung mga sundalo. Sabi ng sundalo, Pastor! Okay lang kami ng beer! Nasagot yun. Sabi ko, opo! Basta beer brand. Pastor! Sakali man kami ay lumipad sa pugad ng iba. Nasagot eh. Babalik pa rin kami sa sarili naming pugad. Nasagot yung militar, sasabihin ko, yes sir! Kaya ng problema minsan, hindi na nakakabalik. Naliligaw na. Pero pag patapos ng magturo, akabahan ka eh. Mabuti na lang yung bodyguard ko, yung Lieutenant Colonel eh. This is true. Lieutenant Colonel yung bodyguard ko. Kaya natuto ako magsuot ng ganito eh. Dati yung mga barong ko, organza lang yan eh. Yung pangsupulturero. Dati yung barong ko, organza, pangsupulturero yun eh. Eh, nung nagturo ako sa mga militar, natuto ako magsuot ng ganito. Kasi presentable eh. Kaya pag nagpupunta ako sa mga pulis, ang gandang lalaki ko, ibang klase yung barong ko eh. Pastor! Ganda ng barong mo. Eh, syempre naman, sir. Eh, mga ano kayo eh. Tingnan naman yung mga ranggo ninyo dito. Pag mga non-commissioning officer, andito yung ranggo nila. Pero pag commissioning officer, andito na yung ranggo niyan. Eh, nandito yun. Andito ranggo niyo, andito ranggo ninyo. So, magsusuot lang ako ng simpleng kasuotan. Kaya pag nagpupunta ako sa mga police station, sa mga depar, sa mga flag raising ceremony, ay maayos ako, nakabarong. Talagang gano'n. Bayang magiliw, nakaganon sila. Hindi naman ako pwedeng gumanon, hindi naman ako militar, hindi naman ako pulis, ganyan lang ako. Bayang magiliw, peles ng silangan, mga ganon. Tapos, the man of God will lead us in our invocation. Yan, ako na, papasok na ako ngayon. Tayo pong lahat ay bukod pamigit at tayo po'y manalangin. Titinig silang lahat. Tapos nung mag-pray, lapis sa akin yung MC, Pastor! Ganda ng prayer mo. Sa ulitin, Pastor ha? Okay lang po yun. Kaya ito si Pastor, pagod na pagod. Ay, grabe. May tao pa ho ba rito? Mas masarap, makinig kayo maigi sa akin. Mas masarap mapagod sa paglilingkod sa Diyos kesa mapagod ka sa paggawa ng kasalanan. Kesa mapagod ka sa tolerate ng paggawa ng kasalanan. Alam mo, gusto kong sabihin sa inyong lahat, magtatapos na po ako. Alam mo yung umaten kayo, nakakapagod yan. Lalo na kung may nararamdaman kayo at matanda na kayo. Yung kayo magkaloob, hindi biro yan. Kasi pang sarili nyo na sana yan, yung pinagkaloob nyo pa. Yung kayo maglingkod sa Diyos, hindi biro yan. Lalo na pare-pares tayong walang sahod. Opo, wala po akong sahod, wala kayong sahod. Pare-pares tayo. Kaya wala pwedeng magmalaki sa akin na bayaran ako. Wala pong sahod. Kayo po'y naglilingkod ng kusang loob. Amen? Lahat ng ginagawa niya nito kusang loob. Sakripisyo. Dumadalo, naglilingkod, nagbibigay, naglilinis ng Diyos, etc. Nagtatanim, nagdidilig, nagdadala ng pagkain. Kusang loob niya yan, sakripisyo niya yan. Amen po ba? Hindi madali yan. Huwag kayong susuko, huwag kayong kaatras, huwag kayong bibigay. Alam niyo kung bakit? Ang liwanag po ng sinabi ng Pilipos 3:12 hanggang 14, may gantimpala si Lord.
may buhay na walang hanggan. Pinapagaling ang ating karamdaman. Pinapalakas, pinapalusog tayo ng Diyos. Pinapahaba ang buhay. Dinidinig ng Diyos ang ating mga panalangin. Pinapagpala pati ating mga mahal sa buhay. Mabuti ang Diyos. Gusto niyong palakpakan si Lord? Kaya alam ko, ang dumalo, masakripisyo. Lalo na, galing pa kayo kung saan-saang baryo, tapos madadaanan nyo ang init, maalikabok, masakripisyo yan. Imbis na dapat na kayo magtanim, magtinda, mag-bake, naglilingkod kayo, humahayo kayo, nagpipray, nagpapas. Imbis na nandun na lang kayo sa bahay ninyo at nanonood ng Netflix, dumadalo kayo, di ba? Ang dami niyong sacrifices for the Lord. Pero ang liwanag ng sinabi ng Philippians 3:12-14, may gantimpala. May gantimpala sa Lord. May buhay na walang hanggan. Alam mo, tuwan-tuwa yung anak ko. Sabi niya, hindi ko expected yung bonus namin. Sobrang mas marami sa ini-expect ko. Pero alam mo, bago siya tumanggap ng bonus na ganon, napapagod na yun, umiiyak na yun, gusto nang mag-resign. Hindi mo makausap, aburito na. Minsan, bumabiyahe yun, kasama lang yung driver niya, pupunta siya ng probinsya, lalaban siya ron, may hearing. Bata-bata, 26 years old. May tao pa ho ba rito? Kaya proud nga yung mga tita niya sa kanya. Hindi mo akalain, no? Si Diyos, abogado. Samantalang naglalakad, naka-short lang. Hawak-hawak lang yung cellphone niya. Pero pagtapos, makikita na, nakabarong, lumalaban sa korte. Sino yun? Pero alam mo, ang saya niya. Kasi yung paghihirap niya, may reward. Galing ng Japan, kasi pinalipad siya ng law firm niya. Galing ng Korea, pinalipad ng law firm niya. Galing ng Taiwan, pinalipad ng law firm niya. Alam ko, lilipad na naman siya ngayon na papuntang Korea. Palipad siya, papunta ng Japan uli. At marami pa siyang lipad. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos kasi noon, talagang aminin ko, hindi ko alam kung paano ko tatarabahuhin yung tuition fee niya. Lalo na nung nag-law siya, 140,000 yun. Paano saan ko dadamputin yun? Pero napatapos ko siya sa awa ng Panginoon. Nakakita ng hindi naman ako nagkaburot, hindi naman nagtrabaho, hindi naman ako nagnegosyo, hindi naman ako nagtanim, nag-full-time lang ako. Nakapagpatapos ako ng engineer, nakapagpakasal ako ng $500,000, nakapagtapos ako ng abogado, at nakapagpatapos ako ng HRM ngayon. Mabuti ang Diyos, may gantimpala. Ito lang gusto kong sabihin sa inyo, lahat kayong mga naglilingkod sa Diyos. Kasi iba na ang buhay ngayon eh. Nung ako'y nag-full-time, patay kong patay. Yes. Nagtapos po ako. Sabi ko nga sa manugang ko, kasi yung kwarto ko, sila na gumagamit eh. Manugang, pakihanap ko nga Apache case ko, andun yung mga diploma ko eh. Tapos tinignan ko yung mga diploma ko nandun, nakita ko yung mga tinapos ko andun. Nagtapos po ako. Graduate po ako. At the same time, may business po kami, napakalakas. Hindi ko na tinuloy yung tinapos ko. Hindi na ako nagtrabaho at iniwan ko ng negosyo. Nag-full-time talaga ako. Nasubukan kong hindi kumain. Nasubukan kong walang pampagupit. Yung mga alahas ko, eto hindi naman ginto yan eh. Noon talaga yung mga alahas ko talagang matitindi. Lahat yun na-ibenta ko. Bangko ko, 2, naubos ko pera ko sa bangko. Tapos yung mga relo ko, mga branded na relo, lahat yan, ubos yan. Tapos yung pitaka ko, nawala na ng laman. Naranasan ko ang hirap ng buhay na hindi ko pa naranasan sa tanang buhay ko. Pero hindi ako umalis, naglingkod ako sa Diyos. Iba ang uri ng paglilingkod ngayon sa Diyos. Pag ayaw tumugtog, ayaw. Pag ayaw umattend, ayaw. Pag ayaw sumayaw, ayaw. Pag tinopak, ayaw. Pag wala sa mood, ayaw. Tapos kung marami ka, umaatin, hindi mabitawan yung cellphone eh.
Nakikinig na nga lang lahat. Cellphone pa rin ng cellphone. Kaya ka na ospital, hindi mo binibitawan cellphone mo. Bitawan mo kasi habang nakikinig. Kumunin mo yung notebook mo at maglista ka, hindi puro ka cellphone, puro ka cellphone. Kaya pagkatapos tuloy ng gawain, nasaan ka? Nasa ospital. Bakit? Puro cellphone kasi ang hawak mo eh. Dapat pagkatapos ng gawain, blessing and promotion ka, wala ka sa ospital. Tama ba ako mali? Bakit ka pupunta ng ospital after ng gawain? Eh, puro cellphone na hawak mo eh. Hindi ka naman nakikinig. Hindi ayaw mong bitawan yung cellphone mo. May tao pa mo ba rito? So nag-full time ako. Iniiwan ko lahat. Binigo ba ako ng Diyos? Hindi. May gantimpala eh. Alam ho ninyo, para maunawaan ninyo ako, dito na ako magwawakas. Ang mga tatay at mga nanay at mga lolo't lola, minsan di mo maintindihan yan. Ang dami nilang pinagbabawal sa'yo. Akala mo, tinatanggalan ka ng kaligayahan. Tama? Pero hindi mo alam, gusto nilang maging maganda ang kinabukasan mo. Tama po ba? Palakpakan natin doon. Ganun din po ang preaching na ito. Hindi para saktan ang damdamin mo. Para itong bagong taon, malakas ka at malusog. Amen? Mahaba ang buhay. Masagana pinagpala. Committed sa gawain ng Diyos. Lumalaki ang pagbibigay. Dumadami ang dinodonate. Dumadami ang nililigtas na kaluluwa. At tumutulong sa pagpapaganda ng Diyos at pag-aaroon ng sariling church. At hindi ka na nagiging mabigat sa pamilya mo. Gusto mo tulong ka na sa pamilya mo. Yung panganay ko, hindi na siya nakakatulong. Konti na lang kasi may apo na kami. Yung bunso ko, wala pa ang trabaho, karatapos lang. Yung pangalawa ko, laging dumudukot yun para bayaran. Sabi ko, huwag mong dukutin yung pera mo, itabi mo yan. Parang sa pag-aasawa mo at pagkakaroon ng 10 anak. Itabi mo yan. Ako ang tatay dito. Itabi mo yan. Kikinig pa ho ba tayo? Kasi totoo lang, kahapon may bagong bagyo. Pag gusto mo ng bagyo, wag na, iyon na yan, bayaan mo na. Yung suot ko belt, bigay niya rin ito. Yung iPhone 16 Pro Max ko, siya naghangad nito. Papalitan mo cellphone mo. Okay naman yung cellphone ko ah. Huwag yan pa. O yan, iPhone 16 Pro Max, latest. Diba? Nagkapa ba dito? Ano sumasagot? Hindi, isip pa ng isip. Alam mo, yung anak ko, ganito ang gagawin eh. Makapaghanap nga ng ano, kailangan kong tulungan yung anak ko para meron ganito. Ay, apo. Hilong-talilong ka niyan. Balutan ng dugo yung mga anak ko. Eh, samantala yung mga anak ko. Seth! Pag mo pagbuhatin si Papa, buhatin mo lahat yung mga yan. Hindi yan. Wala akong binubuhat. Hanggang ngayon, yung mga anak mo, pati apo mo, binubuhat mo pa rin. May gulay. Alam po alin niyo po sa amin nakatira yung panganay ko? Pero yung mga pinaayos nila sa bahay, hindi po sa amin galing yung pera nilang sarili yun. Pagtingin ko ng kwarto, kaganda na. Wow! Kaganda, bago aircon. Pinilitan nila yung aircon, kaganda. Ayos eh. Ang linis. Kaya pag may dumarating na bisita, di ba, Pastora, nakita mo yung kwarto? Ayos, kalinis, air condition. Pinaayos nila yun. Hindi yung may asawa na yan, may anak na yan, may apo na yan eh. Iniisip mo pa rin, saan ko ito patutulogin? Pati yung manugang kong ano, ay. Parinig ito sa mga anak ninyo, dali nyo rin yung mga anak ninyo, pati yung mga manugang ninyo. Ang may, ano mo, habang kami
Galing kami ng Kabiyaw, ha? Last na to. Ang daldal ko. Pasensyahan nyo na. Isa lang naman ako magpunta rito, eh. Alam mo, hindi ko alam na meron pala akong bagong coat. Nakalimutan ko na to, eh. Binigay lang ito ng, basta ano. Binigay ito. Nakalimutan ko na nga, meron pala akong ganito. Tinuot ko ngayon, no? Papaintulutan nyo na. Galing kami ng Kabiyaw na Ecija. Tapos, ano kami, CR daw sila. Okay. CR. Tapos, yan, kasama namin si Brother Danny, si Pastora Elma. Habang kami kumakain, nag-usap-usap kami nila Pastora Elma. Sabi ko, Sister, kausap namin yung sister, nilibre kami, ha. Nilibre na kami, ha, pinangaralan ko pa. Dapat pag nililibre ka na, hindi mo na pinapangaralan, di ba? Nilibre na kami, pinangaralan ko pa. Sabi ko, Sister, ito sabi ko sa kanya, huwag ka sanang malaglag sa maling tao. Di ba? Sana makinig ka sa payo. Huwag ka sanang malaglag sa maling tao. Pwede niyo akong tanongin tungkol sa kasintahan ng inyong anak. Baka makapagpayo ako. Kung ayaw ninyo, bahala kayo. Kasi kung magkamisa, kilala ko sila, pati pamilya nila, eh. Baka pwede ako makapagpayo. Ano sa inyo ang final decision? Pero isa lang masasabi ko sa inyo, dapat ang kasintahan ng anak nyo, hindi nilala yung anak nyo sa Diyos. Lumalalim sila sa Diyos. Naglilingkod sa Diyos. Pinupulpil yung tawag at nagkakaloob. Hindi nagpapaalam at magugulat ka na lang. Andito ka rin? Sabay kayo sa bus. Andito ka rin? At ikaw umating. Saka galing. Aray ko. Kaya po. Okay na ba to? Busin na natin. Kasi 2024, matatapos na naman ito, eh, no? Parang 2025, bago na ito. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Ang pamagat ng mensahe natin ay Apo. Kung ito ay kapag sa Kapampangan, Aru! Oh, rababashi katarabahande. Kailan pa ibibigay? Hindi ba kakatayin natin? O ano nakakapapakanta mo? Panginoon, minamahal kita. O sige, kung yan ang gusto mo, yan ang type mo, eh. Okay lang ako dyan. Sana ako'y iyong pinagaling. Ang sana ako'y iyong tinatawan, iyong tinatanan. Aking karamdaman. Aking karamdaman. Gumuong lubos ang buhay ko, kaya gamitin mo sa iyong gawain.
Kaya't ako'y susunod sa iyo. Kaya't ako ay susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko ay aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoon Jesus. Yes, Lord, narinig niyo po ang aming pangarap sa church. Maraming kaluluwa, maraming manggagawa. Committed, dedicated. Maraming mapagkaloob, buong puso. Handang tumulong, handang tugunan ang pangangailangan ng church. At magkaroon ng sariling church. Hindi po personal ito, Panginoon, para sa church at para sa iyo. May ikot pa ang buong Pilipinas, may ikot pa ang buong mundo. Lahat ng uri ng tao ay maligtas. Maribayo ang church. At putyukan ang mga kapatiran na maglingkod sa Diyos ng ganap at tapat hanggang sa huling hininga ng buhay. Narinig nyo rin ang mga magagandang pangarap ang sarili. Kalakasan, kalusugan, kagalingan, mahabang buhay, kasama ang pamilya. Sige po, kausapin niyo ang Diyos. Lahat ng mga pangangailangan niyo, sabihin niyo sa Kanya, nakikinig ang Diyos. Makakita, makarinig, lumaya ang nakakulong. Ang mga naliligaw at naliliis ng nagsa sa ibang bagong buhay na. Makalaya na sa pangungutang. Bagkos ay magpautang o makatulong na lang at di na magpautang. Kausapin niyo ang Diyos. Sige po, huwag niyong itulak, huwag niyong kalabitin, huwag niyong sagilin, huwag kayong makipag-usap. Kausapin mo ang Diyos. Hilingin mo na ang buong pamilya mo maglingkod sa Diyos. Maganda yung may apo. Pero ang pinakamaganda, lahat kayo papasok ng langit. Lahat kayo maglilingkod sa Diyos. Maganda ang magkaroon ng apo. Pero yung ilayo ka sa tawag mo dahil sa apo mo, hindi maganda yan. Sige po, kausapin niyo ang Diyos. Magandang tahanan, magandang sasakyan, magandang hanap buhay, magandang negosyo. Kausapin niyo ang Diyos personal. Pati mga estudyante. Tumaas yung grades, yung honors. Kausapin niyo ang Diyos. Lalo na yung mga bata, mas magsarap pakinggan ng Diyos yan. Kasi honest yan eh, direkta yan eh, kung magsalita. Direkta yan kung mag-usap. Pwedeng umiyak. Lalo na kung maraming kabiguan ng buhay. Sabihin mo sa Lord, tapusin na yan. And I will pray, tatapusin ng Diyos yan. Sige po, bigyan ko lang kayo ng konting oras at sandali. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. And this year, palalakasin pa natin ang ating radio at television. This year, nag-arating, marami pa akong gustong palakasin. Panalangin ninyo, lahat ng preaching ko isasakabuhay. Lahat ng kakausapin ko itutugon. Sabi ko nga sa maraming, magpasalamat kayo kasi ako ang head ninyo. May pangarap ako. Paano kung wala akong pangarap sa kayo dadamputin? May pangarap ako kayo, may pangarap akong pumasok kayo ng langit. May pangarap akong gumaling kayo, tumaba ang buhay niyo. May pangarap akong lumusog kayo. May pangarap akong guminahawa ang inyong buhay. May pangarap akong maituwid ang landas ng inyong mga mahal sa buhay. May pangarap ako sa ating bayan at sa buong daigdig. Sige po, kausapin ang Diyos. At Lord, yung hindi nila masasabi pa, bahala ka na pong sumagot. Ipatong nyo ang mga kamay nyo sa inyong puso. Sige lang. Kada prayer ko may healing, may miracle. Alam nyo, doon sa Cabion del Berisihan nung Thanksgiving, anong sabi nung isang kapatid doon? First time ko itong nagawa.
Hindi ko na maitaas ang kamay ko at hindi ko na maitaas ang paa ko. Pagkatapos ng parehas ng lingkod ng Diyos, na itaas ko na igalaw ko. First time itong nangyari sa buhay ko. At habang nakapatong ang mga kamay mo sa puso mo, Lord, let your healing flow. Let your miracle flow. Ito ang dahilan kung bakit binigay ko ang buhay ko sa iyo. Kung bakit ako nag-full time. Hindi ko na tinuloy ang tinapos ko. Ang trabaho at negosyo. Nilagyan mo ang tawag ko. Tingin mo ba ako para sa kanila? Wala ba akong hinihiling na kapalit? Kundi ang gamitin mo may effectively in this final hour. At huwag mong mabayaan ang mga pinagkatiwala ko sa iyo. Heal them, I pray. Ang bulag ay makakita. Ang bili ay makarinig. Ang pipig makapagsalita. Ang pilay ay makalakad. Ang mga inaalihan ng masamang espiritu ay lumaya. Gumaling sila at lumusog. Humaba ang buhay. Pagpalain mo sila. Ang nasa bilanggo, lalo na matagal na panayahin mo. Patawarin mo at magkasama-sama silang muli. Wala. Isama mo ang lahat ng mga nakikinig at nanunood. Walang mahirap sa Diyos. Siya ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Siya ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Siya ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Siya ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Siya ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Siya ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap
mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Siya ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa Diyos. Okay lang na magpatuloy ng instrumento kahit walang kanta. Hindi ka bigo at hindi tayo bigo. At hindi tayo mabibigo kahit kailan. Mabibigo kita, pero ang Diyos hindi. Mabibigo natin ang bawat isa, pero ang Diyos hindi. Mabuti ang Diyos. At mabuti ang Diyos kahit kailan at sa habang panahon. Patuloy akong iikot Luzon, Visayas at Mindanao. Mula civilian hanggang government officials. Patuloy akong iikot hanggang sa lahat ng palig ng daigdig sa abot ng aking makakaya. Babalikan ko ang mga bansang naikutan ko na. At iikutan ko ang mga bansang hindi ko pa naikutan. Isa lang ang sasabihin ko, mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Huwag mo akong biguin, dakilang Diyos. Buksan mo ang kanyang paningin at pagalingin. Pagalingin mo ang skin disease. Makalakad siya ng lubusan. Pagalingin mo ang sakit sa puso. Pati ang mga mahal sa buhay, mga meningitis na yan o ano pa man yan. Extend nyo ang grace and mercy nyo sa bawat isa. Pagpalahin nyo ang kanilang hayupan, ang kanilang taniman, ang kanilang palaistaan, ang kanilang palayan, ang kanilang paninda. Isa lang po ang hiling ko, Diyos. Pagpalahin nyo sila. Hindi ko po maisa-isa. Bigyan nyo sila ng magandang tahanan, magandang sasakyan, magandang kabuhayan, masayang pamilya, tahimik, iniingat ang pamilya. Pagpalahin nyo ang aming bayan. Pagpalahin nyo ang Pilipinas. Ang buong mundo. Lalo na ang Israel. We stand for Israel. The nation of God. Ang Bethlehem na kung saan nanggaling ang Panginoong Jesus. Kung paano nabuo ang Biblia. I stand and we stand for Israel. Forgive your nation. Forgive your people. Extend your grace and mercy. Pinapatawad ko po, pinapatawad namin ang nagkasala sa amin. At naway patawarin din kami na pinagkasalaan namin. Pati aming sarili, pinapatawad din namin. Ang mga naligaw at nalilis ang landas at ako'y makarecover silang lahat. Makabangon at makaahon sila. At magkaroon ng restoration. Hindi ko po na isa-isa ang inyong mga pangangailangan. Pasalamatan mo ang Diyos. Pasalamatan mo. And we will sing that you are good. And we will sing that you are good. And all the miracles you've done has brought us joy. For we are changed. And all the hope we have, we're praising you right now. And we will sing that you are good. And we will sing that you are good. And all the miracles you've done has brought us joy. For we are changed. And all the hope we have, we're praising you right now. Father, we declare. Father, we declare that we love you.
will sing that you are good, and all the miracles you done have brought us joy. For we are changed, and all the hope we have, we're praising you right now. Jesus, we declare. Oh, Jesus, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Oh, Jesus, we declare that we love you. We declare the Holy Spirit love for you. Yes, the Spirit we declare. Oh, Spirit, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Oh, Spirit, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Bago tayo tuluyang magwakas, yung mga hindi pa nagbibigay na ikaputandog, magbigay kayo na ikaputandog. Yung first fruits ninyo ay ibigay ninyo, magpapasok na ang January. Yung mga pledges ninyo para sa pambayad natin ng church monthly, at ngayon magbabayad tayo ng amilyar. Tumulong po kayo. At the same time, kung ano pa yung mga pangangailangan ng church, tumulong kayo. Hindi po yan personal, pang church po yan. At mangarap tayo isang araw, bilhin na kaya natin itong lupang ito, pagtayo tayo ng pinakamalaking church dito sa Gimba. At yung mga gawain natin sa iba't ibang lugar, patuloy niyang hawakan yan. Huwag niyong ibigay yan sa mga salarin. Magpasalamat tayo, na-recover natin ang Kabyaw, ngayon nakatayis na. Yung mga gawain natin sa talugtog, tandok, etc. Huwag niyong ibigay yan kung kani-kanino sa mga salarin. Atin yan. Hawakan niyo yan, asikasuhin niyo yan. Pagbutihin niyo ang pag-handle niyan. Ibalik niyo ang mga nanghinat na nawala. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Muli, isang napakagandang araw ang ibinigay sa atin ng Lord. Amen? Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Hallelujah! Tunay ngang napakabuti niya. Amen? Amen. At sa pagpapatuloy po ng ating pagsamba, ngayon po tayo po ay sasamba sa Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga kaloob. Sabi po ng Hebreo 13:15, natatandaan niyo po ba mga kapatid? Amen. Anong sabi ng Hebreo 13:15? Kaya't lagi kayong maghandog ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Pagpupuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. Amen. Pagpupuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa Panginoon. Amen po ba? Lagi daw po tayong maghandog ng hain ng pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. At hindi na po lingid sa bawat isa. Amen po. Kayo po mga nakikiisa sa amin sa social media platform. Nais po naming maging kabahagi kayo mga kapatid. Kaya sa oras nito, tayo po ay magbibigay sa Panginoon. At ang sabi nga dito, ang pagbibigay ay pagkilala sa ating Panginoon. Haing pagpupuri ng pagkilala sa ating Panginoon. At alam natin ano po ba yung ating ibinibigay. Amen. Alam na po yan ng mga Kristiyano. Pero hayaan nyo po na basahin natin mga kapatid. Basahin natin mga kapatid yung Nehemiah 10:35. Taon-taon, kami rin ang nagdadala sa bahay ni Yahweh ng mga unang ani ng lupain at unang bunga ng mga punong kahoy. Amen.
So, unang ani, taon-taon, dinadala kay Yahweh. Amen. So, ituloy po natin yung sinasabi po ng ikalawang Kronika 30 verse 5. Ganon din po halos ito. Pagkatanggap ng utos, ang mga tao'y nalugod na nagbigay ng kanilang mga kaloob mula sa unang ani nilang trigo, alak, langis at pulot, at iba pa. Buhat sa kanilang bukid. Nagbigay din sila ng ikapo ng lahat nilang kinikita. So dito po sa pangalawa kong binasa, unang ani sa lahat ng bunga ng kanilang pananim na trigo, unang ani at ikapo. Amen. So ang una nilang ibinigay ang kanilang unang ani, ang kanilang first fruit. Amen. At bukod sa unang ani, sila rin ay nagbigay ng kanilang ikapo. Amen po ba? Ang mga Kristiyano nga po'y pumalakpak. Amen. Sapagkat ito po yung panahon, unang buwan ng year 2025. So, we are looking forward for our success, more blessings. Amen? Amen. Kaya, sa unang buwan ng ating taon, hayaan natin na ang Lord ang ating unahin. Amen? Ang Lord ang ating, kasi tama po talaga yung uunahin natin si Lord, yung Mateo 6:33, sa bagay, sa oras, sa pera, sa lahat, uunahin natin ang Diyos. At lahat ay ibibigay niya sa atin. Amen po. Kaya sa unang buwan ng taon na ito, ay ibigay po natin ang ating first fruit. Amen? Huwag po tayong matakot na ibigay ang ating first fruit. Sapagkat kung mahal natin si Lord, wala tayong hindi kayang gawin. Sabi nga po, ang paggawa sa kalooban ng Panginoon, ang mas dapat. Amen? Yung maging masunurin tayo sa Panginoon. Ano man ang ipinapagawa niya sa atin, ano man ang hinihingi niya na gawin natin o ibigay natin para sa kanyang templo, ay kaya po natin gawin. So, maging masunurin po tayo sa ating Panginoon. At ipinapangako naman niya, hindi naman niya tayo iiwanan o pababayaan. Amen. Ang pera po ay pera na hindi naman masama. Nais naman ng Lord na tayo sumagana. Nais ng Lord na marami tayong pera. Amen? Upang gamitin sa tamang paggamit. Amen po. Ang masama lang po ay kung mamahalin natin yung pera. For the love of money is the root of all kinds of evil. So, yun po. Ang nais po ng Lord ay sumagana tayo eh. Yung John 10:10, amen po ba? Yung Juan 10, verse 10, amen, versikulo 10, na naparito ang Panginoon upang tayo bigyan ng buhay na ganap at kasiya-siya. Amen. Yung po ang nais ng Lord sa buhay natin, hindi po yung ating kahirapan ang nais ng Lord. Ang nais ng Lord tayo'y managana, sumagana. Kaya nga, tinuturuan tayong magbigay eh. Di po ba? Napakaraming verses sa Bible na kapag tayo nagbigay, tayo ay pagpapalain. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Paulit-ulit yon. Sa Malakay, ganun din. Kung susubukin natin ng Panginoon, ay bubuksan niya mga durungawan ng langit at tayo pagpapalain. Walang sukat pagkalagyan. Amen? Yan po ang ating Diyos. So, kung sa panahong ito, bilang pagsunod sa Panginoon, hinihingi ng Lord ang ating first fruit, ibigay po natin ang ating first fruit sa Lord. Amen? Sabi nga doon sa Nehemiah, taon-taon. Amen? Hindi yung once lang na nagbigay tayo. Nakapagbigay na ako yun ang first fruit ko. Pero ang sabi sa Nehemiah 10:35, taon-taon daw po ay dadalhin sa kanyang templo ang ating unang bunga. Amen? Amen po ba? Alam niyo po, hindi naman po payamanan ito. Yung buhay natin, hindi po payamanan. Hindi sa dami ng tagumpay na sa pag-aaral o everything, yung marami tayong coaching magaganda, magandang bahay, hindi naman po ganun. Hindi po ganun.
na sinasabing tayo tagumpay. Hindi lamang po doon. Amen? Tagumpay po tayo pag si Kristo po ang kasama natin. Amen? Kapag si Kristo ang ating sinusunod sa buhay natin, sigurado po ang ating tagumpay. Amen? Kapag ang presensya niya palagi ay nasa sa atin, sigurado po ang tagumpay. Amen? So, yung pera natin, hindi po talaga masama yan. Pero, gamitin po natin sa wasto. At wag po tayong matakot na ibigay ang ating first fruit. Danas na danas po na yan ng mga kapatid na nagbibigay ng first fruit. Awa po ng Diyos, masagana po ang buhay. Hindi po nagugutom, tumataba pa nga eh. Amen? At everyday naman nakakaraos lang po, nababayaran kahit anong mga malalaking bayarin. Amen? Kaya ipagtiwala lamang po natin sa Panginoon ng lahat. Amen po. Yung first fruit, isang buwang sahod. Sa isang taon, 12 buwan. So, may 11 pa po tayong buwan na sahod. Isa lamang po ang para kay Lord. How much we love God? Gaano ba natin kamahal si Lord? Ano po ba ang ating kayang gawin para ipakita sa Panginoon na mahal natin siya? Amen? Di po ba minsan sa mga minamahal nating anak o asawa, ibinibigay natin everything kasi mahal natin siya eh. So si Lord din ganon. Amen? Gaano po natin kamahal ang Panginoon? Ano ang kaya nating isakripisyo para sa Panginoon? Ano ang kaya nating ibigay para sa Panginoon? Amen? Kung ang pangako naman niya ay pagpapalang walang sukat paglalagyan, hindi po ba kaya nating ibigay ang first fruit? Pag-uumapawin daw po niya ang ating mga kamalig, sabi sa Kawikaan 3:9-10. Amen? Kapag pinarangalan natin si Yahweh ng ating mga kayamanan, ay pupunuin daw niya ng mga pagpapala ang ating kamalig. At mag-uumapaw yung ating tubig sa bangan. Ibig sabihin, hindi tayo mauuhaw, hindi tayo magugutom. Everything will be provided by God. Amen? So, wag po tayong mag-alala. Ito ang season na dapat ibinibigay natin ang first fruit. Ibigay po natin. At bahala na ang Diyos sa buhay natin. At hindi lamang first fruit, ang ikapu po, regular po nating ibigay. Amen? At kung ano pa po ang hinihingi sa atin ng Panginoon, katulad ng pag-support sa radio, sa TV, mag-suporta po tayo sa mga dito sa loob ng ating church, dito sa ating bahay panambahan, marami pong pangangailangan. Kasi ito ay bahay panambahan, sa bahay ay may kuryente, may tubig, may pagkain. Amen? So, lahat ay maraming pangangailangan. Amen po? So, sa ating pagbibigay, magbigay po tayo na may galak sa puso. Amen. Huwag po yung napipilitan. Ayaw po ng Lord na tayo napipilitan. Ang mas nais ng Diyos, yung masaya yung puso natin, na tayo ay nagbibigay ng ating first fruit, ng ating ikapo, at ng ating support sa iba't ibang ministeryo ng ating iglesia. Love gifts sa man and woman of God. Huwag po natin kakalimutan yon. Mahalaga po ang mga kaloob natin para sa man and woman of God. Amen? At mga kapatid, mabuti po talaga ang Panginoon. Huwag po tayong matakot magbigay sapagkat ipinangako niya, kapag tayo ay nagbigay, tayo ay kanyang pagpapalain. Di po ba dun sa Malakay 3:11 na bibigyan niya tayo ng mga pagpapalang walang sukat pagkalagyan at poprotektahan tayo ng Panginoon. Mainam po ang kailangan po natin ang Diyos. Lalong higit ang kanyang proteksyon sa buhay natin. Amen? Amen po ba? So, yung pera kailangan, pero mas kailangan natin si Lord. Amen? Ibigay po natin ang ating first fruit. Huwag po natin hindi ibibigay ito. Sapagkat ito po ay para sa templo ng Panginoon. Dadalhin natin ito taon-taon. Sa oras na ito, tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah.
Dakilang Ama naming sumasalangit, Lord, Father God, in Jesus' name, marami pong salamat, O Diyos, muli sa bagong taon na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Kami po ay nakatingin sa iyo at wala po kaming tinitingnan kung hindi lamang ang katagumpayan sa buhay namin sapagkat kasama ka namin, O Diyos. Lord, Father God, I pray na ang bawat isa nga po, Panginoon Diyos, ay hinipo mo na ang puso't isip na kami palagi ay lalapit lamang sa iyo at kami palagi ay maglilingkod lamang sa iyo na anuman, Panginoon, ang dapat naming ibigay ay ibibigay po namin. Una nga po, Lord God, ang aming first fruit, ibigay po namin ang aming first fruit, ang mga ikapo at iba't ibang mga handog, Panginoon. Tulungan mo po kami, O Diyos, na lagi naming gawin ito para sa iyo. Wala po kaming ibang mamahalin kung hindi ikaw lamang, O Diyos. Ang mga salaping pagpapala para sa amin, O Diyos, ay hinihiling pa namin, O Diyos. Hinihiling ko pang paramihin mo pa, O Diyos. Upang sa ganon, Lord, Father God, ay mabilis na matugunan, Panginoon, ang iyong templo. Mabilis na maihayag sa iba't ibang sulok ng daigdig ang iyong ebanghelyo. Maraming salamat, Ama, at dalangin ko rin po, Panginoon Diyos, na yung nasa malalayong lugar, Lord, hipuin mo rin po ang kanilang puso't isip. Huwag po nilang ipagpaliban ang pagkakaloob sa iyong templo, sa iyong iglesia. At Lord, Father God, I pray na makalikom nga po kami ng mas marami pang salapi at pararamihin mo pa po ito, Panginoon, para gamitin lamang, O Diyos, sa pagliligtas, sa pangangaral, at para lamang sa iyong kaluwalhatian. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo lamang po ang lahat ng papuri at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen.